Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang lalaking nagngangalang Brian Patrick Miller. Hindi siya pulis, kundi isang simpleng tao lamang. Sa kasamaang palad, sa likod ng pagiging simple ay may nakatagong labis na kasamaan na walang nakakaalam, at ito ang tunay na pagkataong itinago niya sa loob ng mahabang panahon sa isang maliit na apartment sa bayan ng Tampa. Naninirahan ang isang dalagang nagngangalang Adrian Salinas kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Isang gabi, noong unang bahagi ng Hunyo, nagkaroon sila ng malaking kasiyahan o party. Medyo magulo ang party ng gabing iyon. Dahil sa maliit at masikip na apartment, ay mayroong nasa 40 katao na nakabihis ng maganda. Sa bayan pa ng malakas na tugtugan, kaya talagang naging masaya ang gabi. Ngunit si Adrian, na 19 taong gulang, ay walang ganang makisaya sa ingay na iyon. Labis ang kanyang lungkot. At tila galit siya kay Francisco, ang kanyang nobyo, matapos niyang malaman na may kausap itong ibang babae. 4:00 ng madaling araw noong ika-15 ng Hunyo, lumabas si Adrian ng kwarto. Dinaanan niya ang makalat na paligid na puno ng natapong inumin, kasabay ng nakakabinging tugtog na hindi pa pinapatay. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay, sumakay ng kotse at nagmaneho papunta sa bahay ng nobyo. Ngunit inabutan siya ng malas dahil naaksidente siya sa daan. Gayunpaman, maswerteng walang nasaktan at walang malalang nangyari. Matapos iwanan ang nasirang sasakyan sa tabi ng daan, agad siyang umalis doon at bumalik sa kanyang apartment. Dumaan siya sa masikip na party, kung saan umaalingaw-ngaw ang musika. Pumasok siya sa kwarto para magpalit ng damit at tumawag ng taxi. Sa mga oras na ito, sunod-sunod ang text niya kay Francisco, sinasabing papunta na siya. Pero dahil may matindi silang hindi pagkakaunawaan, hindi ito ikinatuwa ng lalaki, kaya umiling na lang ito at sinabing huwag na siyang pumunta. Bandang 5:00 ng umaga, nakipagkita siya sa taxi sa isang convenience store na malapit lang, ilang minuto lang kung lalakarin. Nag-text siya sa driver ng taxi at sinabing maghihintay siya sa harap ng tindahan. Pagsapit ng 5:00, tahimik na ang paligid at wala ng tao. Nang dumating ang taxi na tinawag niya, hindi siya nakita ng driver. Kaya huminto ito sa harap ng tindahan para hanapin siya. Matapos tumingin-tingin sa paligid at hindi makita si Adrian, sinubukan siyang tawagan ng driver pero nakapatay ang telepono niya. Ayon kay Francisco, ang kanyang nobyo, mula noong araw na iyon, hindi na siya nagpakita at hindi na pumunta sa bahay nito. Malinaw na may hindi magandang nangyari habang naghihintay siya ng taxi noong umagang iyon. Madalas siyang tinitignan ng iba bilang iresponsable dahil sa hindi pagsunod sa batas trapiko, pagmamaneho ng hindi maayos, at kawalan ng ingat. At matapos ang hindi inaasahang banggaan, bigla na lang siyang nawala ng walang iniwang bakas at wala nang nakarinig ng balita tungkol sa kanya. Siyempre, agad na nagsimula ang malawakang paghahanap. Si Rick, ang kanyang ama, ang nanguna sa pag-iimbestiga sa misteryosong pagkawala ng kanyang anak. Hinati ng mga pulis ang kanilang puwersa para galugarin ang lugar malapit sa intersection ng 5th at Hardy kung saan siya nawala. Ang lokal na istasyon ng balita sa Tampa ay naglabas ng anunsyo sa buong lugar na nagsasabing kasalukuyang hinahanap ng pulisya ang 19 na taong gulang na si Adrian Salinas na nawala 2 linggo na ang nakararaan malapit sa lawa ng Tampa Town. At kung sino man ang may impormasyon, hinihiling na ipagbigay alam sa mga investigador. Ano kaya ang nangyari? Ilang minuto lang siyang naglakad. Dahil sa misteryosong pagkawala, kinailangan ng pulisya na imbestigahan ang lahat ng may kaugnayan para makahanap ng lead. At syempre, ang nobyo at ang taxi driver, ang isa sa mga pangunahing tinitignan kung may kinalaman sa kanyang pagkawala. Matapos ang pagsisiyasat, pareho silang inalis sa listahan ng mga hinihinalang may sala. Maraming katanungan ang lumitaw
kung ano ang nangyari habang naghihintay siya ng sasakyan at posible kayang maling taxi ang kanyang nasakyan. Ang mga tanong na ito ay nanatili sa loob ng ilang linggo hanggang sa pagsapit ng unang bahagi ng Agosto, mahigit 2 buwan matapos siyang mawala. May isang tawag na natanggap ang istasyon ng pulisya. Isang lalaki ang nagulat na nakakita siya ng katawan ng isang babae sa kanyang lupain sa Apache Junction. Aksidente niya itong natuklasan nang makita ang kumpol ng mga buwitre na nagtitipon sa iisang lugar sa masukal na lupain. Dahil sa paghihinala, nilapitan niya ito para tignan sa ilalim ng matinding init ng araw. Kasama ang mga langaw na nagliliparan, nakita niya ang isang nakakatakot na eksena, ang mga ibon na pinapaligiran ang katawan. Agad siyang tumawag sa mga awtoridad. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at dinala ang labi sa istasyon para suriin. Matapos lumabas ang resulta ng DNA, nakilala ng pulisya ang biktima at ito ay si Adrian Salinas. Ang dalagang nawala 2 buwan na ang nakararaan. Nakakalungkot para sa kanyang mga magulang. Hindi ko maubos maisip ang sakit na kanilang dinana sa loob ng maraming taon. Bata pa ang dalaga at marami pang pangarap na naghihintay sa kanya. Gayunpaman, nakakadismaya ang resulta dahil ang pinakamasamang pwedeng mangyari ay nagkatotoo na. Kamakailan, nagkaroon ng pagbaha sa lugar. Kaya hinala ng pulisya, maaaring inilibing siya sa disyerto at tinangay ng baha ang kanyang katawan kung saan ito natagpuan. Nang suriin ang kanyang labi, hindi makapagbigay ng malinaw na konklusyon ang forensics dahil matagal na siyang wala at napinsala na ang katawan. Kaya hindi matukoy ang sanhi ng pagpanaw. May mga bahagi ng katawan ang nawawala pero hindi matukoy kung dahil ito sa mga hayop. Kaya naman, hindi pa masarado ang kaso, pero mula sa simula, itinala ito bilang isang seryosong krimen na nauwi sa pagkawala ng buhay. Kahit walang direktang ebidensya, sinabi ng pulisya na imposibleng pumunta siya doon ng mag-isa. Dahil walang makuhang impormasyon sa kaso, inilagay muna ito sa cold case files at naiwan upang makalimutan ng panahon. Pagkalipas ng 2 taon ng pagsisikap ng pulisya at pamilya, sa wakas ay lumabas ang isang mahalagang impormasyon kaugnay sa pagkawala ni Adrian. Ang tumawag ay isang lalaking nagngangalang Ken at sinabi niya sa pulisya na nakilala niya si Brian Patrick Miller sa isang steampunk convention ilang taon na ang nakararaan at nagkita sila ng ilang beses dahil sa parehong hilig sa cosplay. Kwento ng lalaki, si Brian ay mahilig magsuot ng mga fantasy costume gaya ng zombie hunter. Maraming espesyal na kasuotan si Brian at mayroon pa siyang lumang sasakyan ng pulis na pinalamutian ng mga sticker na may kinalaman sa zombie at may mannequin ng zombie sa likod ng kotse. Gayunpaman, sa likod ng imaheng iyon, para lang din siyang ordinaryong tao. Si Brian ay hiwalay sa asawa at nagtatrabaho sa isang service center ng Amazon. Ayon sa kwento ng iba, simple at tahimik siya, madalas na naiilang kapag may babae sa paligid at talagang adik siya sa mga zombie. Si Angela Broso, 21 taong gulang, ay isang mahusay na empleyado sa kanyang trabaho. Siya ay isang mabait at palakaibigang dalaga, kaya walang may kagalit sa kanya. Noong gabi ng 8 ng Nobyembre 1992, habang nagbibisikleta siya sa kahabaan ng Arizona Canal sa hilaga ng Phoenix, na madalas niyang gawin kapag libre siya at kadalasan kasama niya ang kanyang nobyo. Pero ng araw na iyon ay hindi ito sumama dahil gusto nitong gumawa ng birthday cake para sa kanya sa bahay. Nang mapansin niyang medyo gabi na at wala pa ang nobya, nagsimula na siyang mag-alala. Nagpa siyang puntahan ang kanal para tignan, pero wala siyang nakitang bakas o narinig mula sa dalaga. Pagkatapos noon, ay nagdesisyon siyang mag-report sa pulis. Kinabukasan, natagpuan ang katawan ng dalaga sa gilid ng kanal. Wala itong saplot, nawawala ang bahagi ng ulo, at ang ibang parte ng katawan ay nakahiwalay.
Nagdulot ito ng takot sa lahat dahil sa kakaibang kilos ng gumawa nito. Maraming teorya ang nabuo na habang nagbibisikleta siya, may biglang sumugod mula sa dilim, itinulak siya at hinila paalis sa daan, ngunit nawawala ang kanyang ulo, pati na rin ang bisikleta. Mahigit 1 linggo ang lumipas. Sa parehong lugar, isang lalaki na naglalakad sa gilid ng kanal ang nakakita ng isang nakakakilabot na bagay. Ang nakita niya ay ulo ng tao na lumulutang sa tubig. At ang ulong iyon ay ang nawawalang bahagi ng katawan ng sawimpalad na dalaga. Ang nakapagtataka, wala pang senyales ng pagkabulok ang ulo kahit na 2 linggo na ang nakalipas. Ibig sabihin, itinago ng salarin ang ulo sa isang lalagyan na may yelo, iningatan na parang isang souvenir. At lahat ng ito ay hula lamang dahil walang nakakaalam kung ano ang ginawa niya rito bago ito itinapon sa kanal. 1 taon matapos ang pangyayari, noong ika-22 ng Setyembre 1993, isang high school student na si Melanie Bernas, 20 taong gulang, ang nagbisikleta sa kanal. At ang eksenang ito ay katulad ng naunang pangyayari. Noong mga oras na iyon, maaaring nasa paligid lang ang salarin, tila inaalala ang ginawa niya noong nakaraang taon, at nang makita ang eksenang ito, inisip siguro niyang binigyan siya ng pagkakataon na gawin ulit ito. Habang nagbibisikleta si Melanie, sumugod ang salarin, itinulak siya sa lupa at sinaktan gamit ang patalim hanggang sa mawalan ng buhay. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya kinuha ang ulo, ngunit nakitang lumulutang ang katawan sa tubig. At tulad ng naunang kaso, nawawala rin ang bisikleta. Muling humantong sa wala ang investigasyon at wala silang mahanap na lead. Hinanap nila ang mga katulad na kaso sa buong Amerika. Siniyasat ang lahat ng posibleng koneksyon pero wala pa ring matibay na ebidensya. Ang kasong ito ay isa sa pinakamahirap para sa pulisya at tinawag itong Canal Murders. Tila isasantabi na naman ang kaso. Ngunit nagkaroon ng pag-asa dahil sa teknolohiya noong 2015. Nakatulong ang DNA technology para mabilis na malutas ang kaso at doon na lumabas ang pangalang Brian Patrick Miller. Matapos ang masusing pagsusuri, nakita nila ang bakas ng DNA ni Miller at sinuri ang lahat ng nakatira sa lugar hanggang sa mahuli siya. Isang salarin na may kakaibang ugali at may paraan ng paggawa ng krimen na sadyang malupit at mabilis, tulad ng pagsisimula ng masamang pangyayari. Pagkalipas ng mahigit 20 taon, ang lalaking si Brian Patrick Miller, 22 taong gulang na nakatira sa Phoenix, ay ikinulong sa kasong pagkitil ng buhay sa 2 insidente. Ang pagkahuli sa kanya ay maaaring magdala ng kapanatagan sa pamilya ng mga biktima ngayong mapaparusahan na ang may sala. Gaya noong unang lumabas ang pangalan niya sa pulisya noong 1989, noong 17 taong gulang pa lang siya noon, nakatayo siya sa parking lot ng isang mall at sinaktan gamit ang patalim ang likod ng isang teenager na babae. Gayunpaman, inakala ng pulisya na random attack lang ito at nahatulan siya sa kasong physical injury at ipinadala sa juvenile center ng 1 taon. Tinignan din siya bilang pangunahing suspek sa pagkawala ng 13 sa anyos na si Brandy Myers sa Phoenix, Arizona noong Mayo 26, 1992. At nagkataon, nakatira si Brian malapit doon. At tugma ito sa lugar kung saan nangyari ang mga insidente sa kanal. Lahat ay tila tumuturo kay Brian. Ang ebidensya ay nagpapakita na may koneksyon siya sa mga biktima bago sila nawala. Taong 1989, may nangyaring tangkang pananakit. Taong 1992, nawala si Brandy at matibay ang ugnayan niya sa kaso. Sumunod noong 1992, 1993, nangyari ang mga krimen sa kanal at noong 2013 ang pagkawala ni Adrian Salinas. Matapos suriin ang mga kaso,
makikitang may mahabang panahon na walang naitalang insidente mula 1993 hanggang 2013. Gayunpaman, napansin din ito ng pulisya at nagsimula ng mas malalim na investigasyon noong 1994. Sandaling lumipat si Brian sa labas ng estado at nanirahan sa Everett, Washington, kung saan maraming kaso ng pananakit ang hindi pa nalulutas at may ilan na katulad ng pamamaraan sa ginawa niya sa kanal. Sa wakas, matapos ang 6 na buwan, nagkaroon ng paglilitis. Nahatulan si Brian sa 2 kaso ng pagkuha ng buhay, 2 kaso ng kidnapping, at 1 kaso ng pagsasamantala. Si Brian Patrick Miller, ang zombie hunter, ay pinarusahan ng pinakamabigat na parusa na nararapat lamang sa kanya. At yan ang kwento natin ngayong araw. Ano ang masasabi ninyo tungkol dito? Mag-comment kayo sa ibaba. Magandang araw sa inyong lahat. Paalam at ingat.